pumunta tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. May isang interview si Pangulong Bongbong na napaluha ho. Naku, sasabihin na naman ng mga DDS. Nasabihin na naman ng mga DDS, mga bossing. Ayan, sabi ni Sir Egay Santos, napaluha si PBBM sa podcast ni Vicky Morales. Sasabihin na naman po ng mga DDS, ay weak talagang presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang. Alamin nyo muna kung ano ang dahilan kung bakit napaluha ang Pangulo. Di ba? Yan na naman, sabi ni Joel Q ng Ceresa Post. Pakinggan ho natin ha, ito po ang Pangulo at kung bakit po siya naiyak, mga bossing. Oh. Teary-eyed. I'm sorry? Ayan. You look teary-eyed daw po, no? Maluha-luha ang Pangulo, mga kababayan. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Very upset. Galit. Yung mga DDS nga ho, malilito ka kung paano kung ano komposisyon ng utak nila mga bossing Bakit to? Kay Pangulong Bongbong Marcos pa din iniuugnay. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, ang dahilan kung bakit may mga ghost flood control. Kung bakit po may mga ghost project daw po ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang ito ang mga nakikita ho natin, mga kababayan. Sa pangunguna po ng ating presidente, hinahagilap, inaalam, iniimbestigahan po lahat ng ghost project. Di po ba? Sabi ni Virgie Badiola, naging emosyonal si PBBM dahil sa awa sa mga kababayan natin. Totoo! Di ba? Kung makikita nyo ho, mga bossing, yung mga kababayan natin binabaha, matatanda, mga bata, at ito pa ha, madaming nagkakasakit dahil po sa baha. Oh, madami hong nagkakasakit dahil sa baha, mga boss chief amo, sir. Sino po may mga kagagawan? Yung mga hinayupak na mga magnanakaw ng pera ng pondo ng bayan. Ipinagkatiwala po sa kanila na gagawin yung proyekto upang sa ganon, walang maging problema ang mga kapwa natin Pilipino, pero ano po gagawin nila? Nanakawin yung pondo ng bayan. Double black eye pa ho tayo dito sa mga ito, mga boss. Bakit? Nanakawan na tayo, wala pa yung proyekto na inaasam natin para maging maayos ang ating bayan. Di ba? Broken heart ako kay PBBM. Sabi ni Alicia Duran, naawa na ako kay PBBM. Kahit sino naman po di ba? Nakita nyo yung trabaho ng Pangulo, tuloy-tuloy lang Walang patid. Talagang siya na mismo ang pumupunta. Personal na pinupuntahan At kudos din doon sa tropa ni Ping Lacson o yung grupo ni Ping Lacson na tinutulungan po ang Pangulo para hagilapin po yung mga ghost flood control projects, yung mga ghost projects Diba? Tuloy. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Correct. Unang-una, mga nagbabayad ng buwis. Alam niyo po, sa atin bilang isang Pilipino, kumbaga ano na natin yan kumbaga parte na ng buhay natin yan Ang magbayad ng buwis mga kababayan. Ikaw, pag binubuwisan ka, kinakaltasan ka ng mga tax, kinsenas katapusan doon sa sweldo mo at doon sa mga binibili mo, alam mo na may mga tax na mapupunta para maging pondo ng bayan, magiging masaya ka Alam mo kung bakit? Magiging masaya ka kung yung pera mo, alam mo na talagang napupunta doon sa mga proyekto para mas maging madali ang pamumuhay nating mga Pilipino. Pero masusuya ka, mabubwisit ka. No? Pag nalaman mo na ninanakaw yung mga ikinakalta sa iyo at mapupunta lang po sa iisang bulsa ng politiko, iisang bulsa ng mga kontraktor, mga bossing. At ganun po ang nangyayari. Double black eye po talaga ang mamamayang Pilipino dito sa mga ito, sa mga sangkot na ito. Kaya po si Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin masisisi, maluha sa sobrang awa po sa ating mga kababayan. Di ba?
wala namang magagawa yung ating mga kababayan eh. Kakaltasan at kakaltasan sa ayaw at sa gusto nila, may kaltas talaga eh. Pero ibigay natin sa taong bayan yung dapat na makuha, yung mga proyektong dapat makuha. Di po ba sabi ni John Capacete, sa tagal ng panahon ngayon lang sa pamumuno ni BBBM, maaaksyonan ang kalokohan ng DPWH. Pagyayabang pa nga ng mga DDS. Alam daw ni dating Pangulong Duterte yung mga ganyang ghost flood control, yung mga ghost project. Bakit walang nagawa? Di po ba? Ito, yung tao na sinabihan niya na tumatangis, na umiiyak, sinabihan niya na weak leader, ito po ay luha ng pagkabwisit at pagkaawa sa mamamayang Pilipino. Hindi po ito luha dahil naiiyak sila doon sa mga Duterte. Dahil pinapaiyak sila ng mga Duterte, hindi ho. Kaya nga nandun na sa Hague si dating Pangulo eh, no? Hindi po ito luha ng pagiging weak leader. Luha po ito ng isang leader na nasasaktan para sa mga kababayan niyang Pilipino. Kaya po ginagawa ng Pangulo? Hakbang tayo. So tayo? Abante tayo. Hagilapin natin yung mga magnanakaw na yan. Hagilapin natin kung saan talaga napunta yung pondo ng bayan. No? At ang kagandahan din po dito, yung mga tao na nasasangkot dyan, ayan na, may mga immigration lookout na po. So, hindi basta-basta makakalabas. Makakalabas pa din, no? Kaya lang, may mga nakamanman na sa kanila, mga bossing. Para ho sa akin, ang dapat, ang isa-question doon sa immigration, HDO agad eh. No? Hold departure order agad, mga bossing. Pero pansamantala lang, no? O lahat ng mga pangalan ng mga ito na nasangkot dito, pansamantala, meron tayong hold departure order para sa inyo. Dehins pwedeng lumabas, no? At pagka natapos na ang investigasyon at ang inyong pangalan ay malinis, okay, labas na kayo. Whoop na, pwede na. Pero hanggat hindi nasusolba tong lahat na ito, nandito lang kayo sa Pilipinas. Naka-hold kayo sa Pilipinas. Para masigurado ho na walang makakatakas. Kasi posible ang mangyayari ho, mga kababayan, may lookout bulletin. Pag nakalabas, nawala sa paningin nila. Wala na, hindi nakita. Hindi po ba? Hindi nakita ho. Tuloy. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Aha. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Correct. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Yung pong parusa na binabanggit ng ating Pangulo, mga bossing, ay parusa po nung mga ganitong kalamidad na dapat po hindi natatamo ng bawat Pilipino. Na dapat po kung umulan man ng malakas, mahimbing pa din po ang tulog niyan sa kanilang bahay. Pero ano po? Uulan, stress. 'Di ba? Ang daming iniisip, uulan, patay, yari na naman, babahain na naman tayo, ganito. Hindi na naman tayo makakatulog ng maayos kasi aangat, tataas ang tubig. Dahil saan? Doon sa mga proyekto na sinabi, itatayo, pero nung nakuha na ang pangapondo, wala na. Hindi na itinayo, mga boss. Di po ba? Dahil po doon yun. Yung luha ng Pangulo, isang presidente, isang leader, mga bossing, na talagang may puso para sa bawat Pilipino. Hindi ho yan kagaya nung mga DDS na mga leader. Plantukhang tayo. Tara, sige, rat. Oy, namatay, 3 taong gulang. Uy, hindi naman kasama yan sa sa droga-droga. Wala, collateral damage. Yun po ba? Yung para sa Pilipino, hindi ho yata ganun. Hindi po ba? Yun po ba yung may malasakit sa ating kapwa Pilipino? Hindi ho yata ganun, mga bossing. Hindi po ba? Eto, malamang aalaskahin to ng mga DDS, mga kababayan. Pero para ho sa akin, pagsuporta, paghanga at talagang pagsaludo sa presidente, etong pagluha niya
Nakikita at pinapakita lang po sa ating mga Pilipino na may pusong presidente siya. Na may iniisip na kapakanan ng kapwa Pilipino niya. Sabi ni Ma'am Mabel Quinjo, baka naman hindi talaga marunong gumawa ng flood control, pati food control, kaya ganid na sa pera. Sabi ni Ma'am Mabel Quinjo. At shout out kay Sir Ed Ong. Ngayon, no, mga kababayan, alisin na natin ang Pangulo, no?